Let all stand for the opening prayer. Our mighty Father in heaven, thank you for this wonderful morning na imong gihatag sa amo. Thank you for gathering us here in safe and sound. Thank you for bringing us together, not by force, but heartily, O God. Lord, we've been struggling some problems, but you help us. You never turn your back on us. Instead, you provided us. You are our source of strength. That's why we don't give up, because we know that everything was under control by you. We know that your plans and decisions are better than ours. Lord God, help us to overcome every challenge that we're facing right now. Heal every person's wounds. Lord God, as we're starting our day today with you, Lord, may you help us understand every word that we're going to receive today. Hawaa, O Lord, ang mga distraction na nagapugong sa mo sa pagpaminaw sa imong pulong. Once again, O God, guide us, protect us, and bless us. Thank you, tanan, Lord. Tanan dungugo himaya kanimo lamang. Amen. And maningkod sa kita sa makadiyot. Mayong buntag, church! Mayong buntag, Happy Father's Day! Sa atong mga papadihan na side, no? Happy Father's Day kay Pastor, sa atong mga tatay, sa atong papa, sa mga padulong pa lang, ang mapapa, Happy Father's Day to all of you! Happy Father's Day! So, karon, kumusta mo igsoon? Are we blessed? Amen. No, kinsa pa may wala ka move on sa tong family day last Wednesday. Tama ba ko last Wednesday? O di ba? Sayo kayo ang mga katawhan sa ato ang buhi nga Dios, no? Sayo kay ta basta laag lagi, no? Sayo gid kayo mga anak sa Dios pa. Pero pag simba, syempre, kompleto man gihapon ta. Amen. Amen. Nalipay kog dako nga naa mo karon dinhi. And syempre mas nalipay ang atong buhi nga Dios nga naa mo dire. Pwede ba manindog kita? Magabi-abi usa kita sa atong matag igsuonan. As we sing the song, nalipay kog dako. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Nalipay kog dako kay ikaw niya. Nalipay kog dako kay magkauban na sabta. Nalipay kog dako kay ikaw isimba. Doon ko sa kanan. Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay magkauban na sabta. Nalipay kog dako kay ikaw isimba. Doon ko sa kanan. Magkaanindot mo simba. Magkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos. Adunay panaghiusa. Panagpipil balikan na. Pahariun ta ang upang. Kawana ang akong kamot. Igsuon ko kumusta ka. Magkaanindot mo simba. Magkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos. Adunay panaghiusa. Panagpipil balikan na. Pahariun ta ang upang. Kawana ang akong kamot. Igsuon ko kumusta ka. Magkaanindot mo simba. Magkaanindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos. Magkahiusa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Karon, dili nato sayangan opportunity to praise, to give worship sa atong buhi nga Dios. God is fighting for us. Christ revealed, and we are healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hand for Jesus.
Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit of the living God. You are welcome in this place. You are welcome this morning. You are welcome every day in our lives. Hallelujah, hallelujah. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, so God. Yes, so God. Yes, so God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Set your hearts, set your minds. Dala mo sa itong buhi nga Diyos. Be blessed today, Igsoon. Be blessed today. Just open your hearts. Even you can lift your hands unto God. Surrender all you have. Surrender all your worries. Surrender everything to God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh God, we worship your name this morning. We worship your holy name, oh God. We worship your holy name. When the noise of this world overwhelms you, church, go back to Jesus. Just go back to Jesus, church. Just be in His presence. No pretending, no distractions, no more hiding. True rest found in Jesus, only found in Him, church. Tinuod kapahulayan, makita lamang diha sa itong buhi nga Diyos. Rest in His arms, church. Rest in the presence of God. Rest in His love. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Do not harden your heart. Just listen to God's call this morning. He is home. And He is your safe space. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are God alone, oh God. You are God alone. Thank you, Jesus. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. So you are not a God
grace will never end. You're the only God who's worthy. In anything we can give, you are God. That's just the way it is. God, love, from before time began, you are on your throne. You are God, love, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God, love. You are God, love, from before time began. You are on your throne. You are God, love, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God, love, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, oh God. Unshakable, Lord Jesus. And unstoppable. Thank you, Lord God. Yes, oh God. That's what Amen. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unshakable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God.
You are God alone, O God. Walay laing Dios, O God. Namong tagaan sa mong pagmaya. Walay laing pagasimbaw, O God. Kunin mong buhingalan, Lord Jesus. Because you are God alone. Ikaw lang ang Diyos sa among kinabuhi, O God. Ikaw lang ang buhi nga Diyos. Kanunay na mo kauban. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship your holy name, O God. Oh God, thank you, Lord, for this holy presence. Thank you, Lord, for the Holy Spirit that is present and with us today, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Be open, church. Be open to Jesus. Be open to Jesus. Say everything. Nadiha si mo kasing-kasing. Lay everything to Jesus. Kasakit pa na all the burdens that carries your heart today, all the hindrances, the circumstances. Lay everything to Jesus' feet. Church, lay everything at Jesus' feet. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful morning, oh God. Thank you, Lord, for your presence, Lord Jesus. Truly, Lord, you're unchangeable, your God. Unshakable, Lord Jesus, and our unstoppable God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything that you have done, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord God. Even if healing won't come, church, even if heartbreak stays longer, even if some people live, even if some promotion is given to others, even if illness worsens, even if the expectations weren't met, even if the bank account isn't going up, even if rejection continues, we will still praise God. And we will still praise His name. We will trust His sovereign heart that is faithful to us. We will still give thanks for all the good things He has done, and we will continue to do so. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. We will thank you, Lord God, confidently that you are God. You have not given us all we want in this season, but certainly gave all that we need, always and in all ways, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. By all your ways, O God, may mahitabo sa among kinabuhi, O God. Not our ways, O God, not our plans, but your plans, O God. Thank you, Lord, that promise, O God, is alive, Lord God, in you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for being so faithful, O God. Thank you, Lord God. Truly, igsoon nga atong praying, Lord, is a living and also a loving God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Pwede ba nato pagkakantahon that Jesus is unchangeable, that Jesus is unshakable, and Jesus is unstoppable, church. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unshakable, unstoppable. That's what
Lord. Maayong buntag kanatong tanan. Happy Father's Day sa tanang mga amahan. Praise the Lord. Happy Father's Day. Dili makumpleto ang adlaw kung di ta makagreet og Happy Father's Day sa tanang papa. That's why maayong adlaw sa mga papa, no? So mga anak, kinahanglan gyud nga tagaan og pagpasidungog gyud ang mga amahan sa mga ato pong gitagaag pagpasidungog ang ato ang mga inahan. Ang mga bata gud no nagaingon sila nga naay Mother's Day, naay Father's Day, wala lagi Children's Day lagi no. Ingon pa sila. Silang ma-experience na ninyo pag-abot sa panahon nga kamo mahimong amahan o ginahan na po. Once again, Happy Father's Day to all. Sa tanang nagalantaw ka nato via Facebook live streaming. Sa tanang mga papa, Happy Father's Day o kanunay. Salamat kaayo sa inyong pakigduyog diha sa pagsimba, pagdaig sa tuang buhing a Dios. Salamat sa tanan nga aniya karon. Praise the Lord. Salamat kaayo. Kinsabay malipayon nga aniya karon sa Amen. Hallelujah. Kinsay nag-enjoy sa tuang family day. Praise the Lord. Sayang kano na wala ka uban sa tuang family day sa tinuod lang. But sige lang, sa sunod nga higayon, no, sa sunod nga higayon. Nag-enjoy ang tanan, no? Nag-enjoy ang tanan and actually para sa kuha, nindot siya nga dapit tungod kay hawan kay ba, no? Hawan kayo niya dako og ground para kadulaan, dako og ground para makahimo ka kung sa imong gustong himuon nga mga aktibidades dito nga dapit. So, salamat sa Ginoo ni Ana and I would like to thank all the members nga nakig-join no sa tungwala sa sunod ato ang tagaag panahon og higayon na sa sunod no. Salamat pud kaayo sa mga kaigsuonan nato nga gipagamit ang ilahang sakyanan. Salamat kaayo no, salamat kaayo. And praise the Lord tungod kay nakuha na po nato na plaster po ang tanan tungod sa ato ang sakyanan. Okay? Praise the Lord. Sa dili pa ko mughatag og pagdasig pinaagi sa pulong sa Ginoo. I don't know kung ready na ba sila. Na-challenge po ang mga young people. Kay ila man ni nga Domingo karon. So, naapod sila ihalad nga special number, no? Diha sa tuang buhi nga Dios. I don't know kung ready na ba sila. Ready na ba mo? Ha? Ready na? So unsa may gusto niyo himuon ako din hiron, magsayaw-sayaw ko din he. Kay wa pa man day mo na andam. Unsa may gusto niyo, musayaw ko, mukanta ko. Pakantahon gyud ko ninyo pasayawon. So praise the Lord no, salamat sa Ginoo sa tanang pabor nga iyahang gihatag nani kanato. Nagkuan pa manggod sila kasi siyempre nagplay pa sila din nya karon nagilis pa sila sa ilahang outfit. No? So ready naman siguro? Kena? This is the third Sunday. Sige, mag-istorya lang sa ako din. Mo na ang katulong Domingo sa ato ang sa bulan June. And while waiting, mohatag na lang ko og tawagan ni announcement. Salamat no. Mahatag na lang ko announcement while waiting sa ila. Mingon ko na sila nga ay salamat announcement na humanis Pastor Ogwali. This coming June 19 to 21, 19, 20, and 21, mao niya ato ang schedule sa katong volleyball clinic. Kadto bitawng gusto ninyo nga ang inyohang skills sa pagdula og volleyball ma-enhance pa gyud, ma-improve pa gyud, no? So naa ang taga Valley Life, no? Naa ang taga Valley Life which is kani sila retired nga mga national player. No, national player nga moanhi from Manila, moanhi sila kay para mutudlo. No, actually nakig-coordinate sa ilaha ang ato ang kauban diri si Ma'am Amor and salamat sa Ginoo kay ang ilang pag-anhi dinhi is kuan siya at their own expense ang pag-anhi nila diri from Manila and gusto sila nga mutudlo dinhi for 3 days nga
training or something like clinic, no? Pagtudlo. Dili lang more on theory but also naapod siya ginatawag nato nga actual. Okay, so those who are available no sa mga batanon hantod sa mga, of course, kung ginsa tong interesado, you can join. Kaya lang naalang gyud tay registration. Ang registration nato is 300 pero kanang 300 nato is sa food na siya. Tulo ka paniudto na siya, no? 3 lands na siya. So, ako ang gihangyo, kung kinsa tong interesado, just approach Ma'am Amor. If you are interested, i-approach lang ninyo si Ma'am Amor. And si Ma'am Amor nang hangyo po kung kinsay available on that day, Wednesday, Thursday, and Friday, nga makaanhi during lunchtime kay nanginahanglan siya og manpower para sa pag-prepare and pag-serve sa food. No, so if you are available Wednesday, Thursday, and Friday, this coming na kanang umaabot, please come and tabangan nato ni. And part of our ministry, reaching out those young people, reaching out those unbelievers nga gusto mo join. So please come and help us. At the same time, if you want to join, pwede ra kayo mo muanhi dinhi. And just inform Ma'am Amor para ma-appeal mo sa lista. Okay? Okay, sige, ready na daw. Salamat. Kinahuman akong isa ka announcement. Unya, wala ko yung announcement. Yan, napabitaw. Ready na daw atong mga young people. So, atong i-welcome atong mga kabatanunan to give their special number. Unya ha, inyo ang ipamungkag. Ibalik yun ninyo na. Kaya inyo ang ipamungkag.
Okay. Salamat sa Ginoo sa mga talento nga gi offer no diha sa tuang buhi nga Dios. Mong tarong nga mong. Awan na, di nakabalo sila. Asa na dapita? Yan. Okay, isa to mga batanon and ato ang mga SKC karon nga interesado na mo of course to play tambourine, no? Pwede ra kayo mo kuan ate. Actually na sila di ba naga-training sila kada Domingo sa hapon? Na sila training diri sa church kada Domingo sa hapon. Ani siya, if you are willing, kung layo-layo manggaling mo, ay lang mo kabalaka kung gusto mo mag-training. We will provide pamaagi para nga pag naamo dinhi mahatod mo namo pagkahuman sa inyong training. Okay? Those who are interested to join sa ilang training sa tambourine, please just approach Ate Ikay and Ate Grace. No, kay sila man ni ang kuan nato sa si Ate Red, actually si Ate Red, no? Ang UFW, pwede ra pud kayo. Bitaw, nganong dili gyud? You know what? Ang 117 na sila UFW naga-play pod siya. UFM pwede pod. Senior, pwede ra. Pwede ra. Kaya lang basig magugtas ang magtudlo sa mga senior. Bitaw sa tinuod lang those who are interested. Kadto sila kay nananayaw, appeal sila sa camp nga contest no? Contest no sa camp. Tambourine dancing no, appeal sila sa camp. So let us be excited no. Kung kinsa tong gusto, please just approach Ate Red, Ate Ikay or Ate Grace para sa training. Kada hapon na sila naga-training diri. Okay? And as usual, kung naa sila yung mga training, of course, the church naga-provide yun ang simbahan of course, snacks nila. And if you want to come, mangita mig pamaagi para mahatod mo pagkahapon or after sa ilahang training, mahatod sa inyo ang panimalay. Okay? Now, before mo proceed ang atong mga bata, hangyo lang ko sa karon sa katong mga young teens, pabilin lang sa mo, ang mga bata lang sa ang mo klase karon no? Mga children lang sa ang magklase. Ang katong ginatudloan ni Miss Amor, pabilin lang sa mo, no? Ang katong mga bata lang sa aron ang magklase. But before sila mo proceed silang klase, may I request everyone to please rise. Let us come to the Lord in prayer this wonderful morning. Magampo ta. Let's pray. Let's pray. Mahigugmaon o gamhanan na mong amahan, salamat Lord sa higayon nga kami makakaton sa imong pulong, makadawat o Dios og langit nun nga panalangin. Salamat Lord nga ang imong pulong karon Lord maghatag ka na mugiya, maghatag og kinabuhi Ginoo. Lord kung kiniman nga pulong pagdasig, salamat o Dios nga among kasing-kasing karon Ginoo kanunay nga abli nga mudawat niini. Kung kiniman Ginoo pagbadlong ka namo, salamat usab Lord nga among kasing-kasing andam usab nga mudawat Lord sa mga pagbadlong pinagi sa imong pulong Ginoo. Give us wisdom Lord to understand your word, and thank you Lord nga samtang kami Ginoo magapamalandong sa imong pulong aduna kay mga pagpadayag Ginoo nganhi kanamo Ginoo. Anoint thy servant, and thank you Lord for this wonderful morning. We honor you, and even Lord sa mga bata karon nga magakat-on sa imong pulong usab, bless them together with their teacher. In Jesus' name we pray. Amen o amen. Akong gihangyo ang mga bata nga moadto na. Mga bata lang ha, and pabilin ang mga young teens nga ginatudloan ni Miss Amor. Sige na, ato asa silang pa-proceed sa ilang nga klase. Proceed sila sa ilang nga klase. Nabatasan na gyud sa dili lang kanato dinhi no sa tuwa dinhi sa nasod
kundili sa laing mga nasod usab, nabatasan usab nga sa ulog o ginaila, ginatagaan og pagpasidungog ang mga amahan. Sama nga ginatagaan og pagpasidungog ang mga inahan. No, that's why kada ikaduhang Domingo sa Mayo, Mother's Day, o ikatulong Domingo sa Hunyo, June, is Father's Day. And we thank the Lord tungod kay sa Biblia, gitagaan usab og pagpasidungog pod o ginatagaan pog importansya pod ang inahan and ginatagaan pog importansya pod ang amahan. So that's why this one full morning, let us prepare our hearts nga dawaton ang pulong sa Ginoo nga sa diin makita nato kung unsa gid ay ang kinaiya ug unsa gid ay ang mga dapat himuon isip mga ug unsa gid ay ang naa sa usa ka amahan. This one full morning, the Word of God is found in Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Kani nga bersikulo, this speaks about the account of Jesus. Paano si Jesus nabuo or paano si Jesus nahimugso o paano siya nabuo sa taguangkan ni Maria, no? Mao ni ang istorya, the account of Jesus. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. Okay? But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, nga na-engage si Maria kay Joseph, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. Dili niya gustong pakaulawan si Maria sa kadaghanan. So he decided to break the engagement quietly. Gusto niya nga dili na dayunon ang ilahang panagminyo o panag-uban ni Mary. So quietly, gusto niya nga i-break ang engagement. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, "Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet. "Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. But he did not have sexual relations with her until her son was born, and Joseph named him Jesus. Okay, name him Jesus. Kung atong madagan o mapaminawan ang dagan sa istorya, klaro kayo, si Maria naglalang o nabuntis siya, kang Jesus pinagi sa gahom sa balang espiritu. But God also called Joseph to become his father, no? To become the father of Jesus. Okay? Kay sa istorya manggod, pag mahibalan manggod dito sa Judea, Jerusalem, nga ang usa ka babae nabuntis siya, nga wala siya bana, disgraceful kay na para kaniya. But pasabot kanang dili maayo para kaniya. And dili usab maayo ang paglantaw sa tao ngadto kaniya. That's why God called Joseph to become the father of Jesus. Though Jesus was conceived through the power of the Holy Spirit. Okay? Nabuntis si Jesus, pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Walay nahitabo nga union. Walay nahitabo nga intercourse ni Joseph of ni Mary during this time because Jesus was conceived through the power of the Holy Spirit. This wonderful morning, let me bring to you the theme entitled, God Choose a Father for the Family. Ang Ginoo nagpili og amahan para sa
pamilya. Okay? The truth in the family is that, ang kamatuoran sa family is, the role of the father is very important in the life of the family. Ang trabaho o responsibilidad sa usa ka amahan, dako kaayo siya kahimuan diha sa usa ka pamilya. Kay kung dili himuon sa usa ka amahan ang iyang responsibilidad isip usa ka amahan, of course, dili siya matawag nga haligi ng tahanan tungod kay he abandoned his responsibility as a father. In other words, fathers are not only needed for the physical act of conceiving a child. Kung walay bana, of course, dili pud siya magkaroon og anak kung walay bana. Kinahanglan nga naagay bana. Pero lahi kani nga istorya kang Jesus o kang Mary, kang Joseph. Kasi si Mary nabuntis siya through the power of the Holy Spirit. Pero with due respect lang pod sa uban tungod kay daghan man pod karon nga naay mga anak pero walay mga bana. Dili na natago sa toa, panghitabo na siya karon. Pero in the literal sense, mao gid ni ang panghitabo. Mabuntis ang usa ka babae, of course gikinahanglan gyud nga adunay bana. Adunay someone nga mahimong partner niya sa iyahang kinabuhi. God reminds us that they are also needed for the spiritual act of raising a child. Not just only in physical act of conceiving a child, kundi ginatawag ang usa ka amahan, gikinahanglan usab nga mubarog o gikinahanglan usab nga iyahang tagaagpagtagad ang ginatawag nga espirituhanong bahin sa iyahang pamilya diha sa pagmatuto sa iyahang mga anak o sa iyahang family. So Joseph was chosen. Usa si Joseph diha nga gipili. No? Usa si Joseph nga gipili nga mahimong amahan. Usa si Joseph nga gipili nga magkaroon og responsibilidad ngadto kang Jesus. Dako kay responsibilidad si Joseph ngadto kang Jesus. And just as God had chosen a godly young woman to bring forth the child, which is Mary, gipili niya si Mary para lang yun nga mabuntis si Jesus through the power of the Holy Spirit. So, He chose a godly man to be the father, which is referring to Joseph. Diyos nun nga amahan, nga mao si Joseph. Kaya ito ang nasabta, nabasa na ito kagayna, Joseph was a faithful, nga matinud-anon siya, nga usa ka tao. Now, karon pangutana, what kind of father God chooses for the family? Unsa nga klase nga amahan? No, I am referring to a personal or a singular person. Unsa nga klase nga amahan? Unsa nga klase ang usa ka amahan nga gipili sa Dios para sa iyahang pamilya? Karon ang unsa nga klase nga amahan anaa ka? Unsa nga klase nga bana nga anaa ka karon mga igsoon? Nga gipili sa Dios nga mahimong padre di pamilya, mahimong amahan sa panimalay. Una, kanunay na nato ning madunggan, what kind of father God chooses for the family? First, father is loving. Ang mga amahan mahigugmaon. Ang mga amahan nga mahigugmaon mingog amen. Murag dili lagi mo amen lagi, murag magsubidahon ninyong amen. Balikaw nako, ang mga amahan nga mahigugmaon mingog amen. Praise the Lord. Ang mga asawa nga makasulti nga mahigugmaon ilahang bana moingog amen. Amen. Usog amen dire wala amen diring dapita. Ang mga anak nga nakita nila nga mahigugmaon ang ilahang amahan moingog amen. Ay mga murang naralagi nagsubidaon ninyong amen mga batanon. Literally speaking, kung ang usa ka amahan o usa ka lalaki mo decide siya nga magminyo, but pasabot, he is ready to engage in a responsibility. Amen? Andam siya. Ako sa una, mingon ko, magminyo ko at the age of 26. Pero wag yun nahitabo. Because, dili, ang ako ang kabubuton may matuman, kundi ang kabubuton sa Diyos may matuman. Okay? So, ingon ko, pag mag-engage ako into a responsibility or kung decide ako nga magminyo, of course, kinahanglan nga barugan ang responsibility.
Later ato ang the more pa nga masabta na to. Father is loving. At ito karon sa story ni Joseph. This is how Joseph, the Messiah, was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, this is Jesus akong pasabot. While she was still virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Ang sa'yo nakita ninyo dire, di ba ningon ang pulong sa Ginoo, while she was still virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Literally speaking, pag ang usa ka babae buntis siya, o ang iyang partner to be, nakabalo nga buntis siya, unya, of course, dili iya unsay reaksyon. Of course, miingon nga, dili na nako dayonon tungod kay murag na dili maayong nahitabo dinhing dapita. Dili na nako dayonon tungod kay murag ipit jud ko ani dinhi. Okay? Murag ipit jud sa tinuod lang. Ipit jud. Okay? While she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. The Bible does not tell us how Joseph learned Mary was pregnant. Presumptly to someone else. Bago siya gisultian sa anghel, nakabalo na si Joseph nga buntis si Mary. Wala ta kabalo o wala gisulti sa Biblia kung paano nahibalaan ni Joseph nga buntis si Maria. Posible nga nakabalo si Joseph sa ubang tao. Okay? Kabalo si Joseph sa ubang tao. Subot pasabot, day marites day sa unang panahon. Gimarites na sa mga tao si Maria. Nga mo yun, huy, kana imuhang, kay kabalo man sila, nga engaged na sila. Ang tao, huy, mingon, huy, kana imuhang partner, nga kana si Maria, buntis na siya. Buntis na. So, posible nga na nakasulti yun. Kaniya to, presumption lang niya to, Pero the Bible is silent. Kung unsa, paano niya nahibaluan. But gi-confirm ni siya sa anghel. Okay? Gi-confirm na siya sa anghel. Nga tinuod, buntis gyud si Maria, pero gisulti sa anghel, buntis siya, pero pinaagi sa balaang espiritu. Okay? So, sa una, naanagiday marites. Maunang di na mo matingala nganong karon daghag marites, kay sa una, naanagiday na day siya. Okay? Two things in presumptive mind of Joseph. Duha ka butang. Nga nasa pangagpas bitaw, buto pasabot, presumption, pangagpas ba? Duha ka pangagpas ni Joseph nga naa sa iyang huna-huna karon. Una, his bride-to-be, which is Mary, had betrayed him. Mao niyang nasa iyang huna-huna. Ikaw naman pod bitaw. Kung ako lalaki, unya karon ako ang nahibalaan nga ato ang partner-to-be. Nabuntis, mingon ay dili ni maayo, niluib ni kanako. Mukanta na lang taanig taksil ka man sa sumpaan. Di ba? Betrayed. Dili na to mawala sa una-una ni Joseph, nag-betray siya. Ikaduha, his bride-to-be Mary had been sleeping around. Moni, pag kanang lang ni siya, kanang pangagpas, presumption ni Joseph, nga ang iyahang bride-to-be, iyang soon-to-be nga mahimong asawa, uy, nakigdulog sa lain. No, nakigdulog sa lain. Mao niyang pangagpas. Joseph would have exploded in vindictive rage. Pwede kaayo si Joseph nga masuko siya. Tinuod dili. Literal nga pagbati o literal nga ginahimo sa tawo nga sa diin nahibaluan niya nga dili maayo, masuko gyud ang tawo. Si Joseph engaged na siya kang Mary, posible kayo siya nga mubuto siya sa kasuko. Pero gihimo ba ni Joseph? Wala. Wala igsoon. Because that's how Joseph, usa ka tawo nga mahigugmaon. Amen? Usa ka tawo nga mahigugmaon. Bisan pag-unsa nato kasuko na gyud igsoon. Tambag sa mga amahan, kanatong tanan. Bisan pag-unsa na gyud nato kasuko igsoon, kanunay gyud nato sulobon ang mapaubsanon o ginatawag nga pasensya
nga kabahin sa balaang espiritu, ubunga sa espiritu. Mga papa, how many times nga kanang suko na kay tawa takapugong sa tong kaugalingon? Not just only once. Many times. Amen? Pero lain po ba yan ng mga amahan masuko? Ang mga mama, pag suko na sila, diritso dayo na. Tinuod dili. Yaw-yaw kita. Yaw-yaw. Diretso kita na ang mga mama. Pero ang mga papa, sa tinuod lang, mudagan pa nagpila ka kuan. Bago ka nang masuko gid siya. Mao na akong papa sa una. Mao na ako ang papa sa tinuod lang. Kato ako ang papa, dili to dali masuko. Pero pag masuko pod to, ay sigurado na lang yun. Kaya ako ang mama sa una, pero minti mi ani maginukranay sa akong mama sa una. Pag makasala ko ani sa una, gukuron yun ko ni ani kanang bunal. Masuko man akong mama, magdagan-dagan ko. Mingon ako mama, ay lagi kong dagani, lagi. Suko na kayo siya, kaya nadaganan man ako. Ay lagi kong dagani. Ikubuhi lagi na imong bunal, lagi. Aron na mabunalan. Gibuhian tuod, bright po na akong mama sa tinuod lang. Gibuhian niya yung bunal, sa tapad rapol niya gibuhian. Nibalik na ko. Pagtungod na ako sa iyaha, wala, nabunalan yun gihapon ko, kaya napunit man niya yung bunal. Dali ra kayo, pero ang papa, naapay span of time, bago yun ka na bitang i-pour out niya ang iyahang kasuko. Joseph, wala niya gihimo. Okay? After all, you know what? According to the law, the Old Testament law, he could have had her taken outside the city and stoned to death. Mauni ang dalaod. Pwede kayo ni Joseph, si Maria, ka-engage na sila pa nagsabot, pwede niya dalaon dito sa gawas, sa city, ug batuhon hantod mamatay. Pwede kayo himuon ni Joseph. Pero unsay nagpatigbabaw igsoon, gugma. Amen? Because of love. Because of love. That's why, igsoon, dili gyud nato masalikway ug dili gyud nato matago nga ang amahan mahigugmaon gyud ang amahan. O dili lagi mo kumbinsyada lang ang amahan mahigugmaon. Mahigugmaon ang amahan. Amen. Hallelujah, mahigugmaon. Usahay lang ang mga anak lang gyud. Mga anak. Usahay lang gyud ang mga anak, ginahimo nilang negative ang pagdisiplina sa mga amahan ngadto kanila. Kanilang gyud ang ako masulti para kanatong tanan. When the time nga disiplinahon ta sa tuang amahan, that's for our good. Kay walay amahan nga mo disiplina nga sobra. I mean, akong buot pasabot igsoon, kanabi tong amahan nga halos na lang patyo na niya iyahang anak para sa pagdisiplina. No. Wala igsoon. Pero na, ka-remember ko sa kuang uncle, uyuan, igsoon sa kong papa, suko na kasi ang anak, kay grabe magpabadlong, daghan man gyud siya anak pod. Grabe man gyud. Ang asawa grabe na abri ng ugtas. Akabalaw kasabot mong ugtas. Si Lunggo man gyud. Grabe na gyud ang ambot unsa nang ugtas sa Bisaya oy. Naglagot na suko na gid kayo. Yang asawa wala di na gid makaya. Kabalo ba mo unsay gihimo sa kuang angkol? Ang iyahang anak gisulod niya og sako. Tinuod na. Gisulod niya og sako. Pagkahuman gitali, gibitay sa kahoy. Pagkahuman sa ilalom gipasuhan. Sa tinuod mao nay gihimo sa kuan-kuan. Ingon sa hantod kay ato akong angkol manggo dilunggo. Sa hantod nga hindi ka pati ngani, sige. Ingana sa dili mamati. Pero you know what? Mga amahan nga mga Kristohanon dili maabot sa punto nga mahimong peligro ang kinabuhi silang anak sa pagdisiplina ngadto kanila. Si Joseph, kaya ra kayo niyang himuon. Nga dalaon si Maria sa gawas, pero gihigugma gyud niya. Wa niya gihimo kay gihigugma niya. Even before God revealed His plans, Joseph's love and character is revealed. Sa wala pa gipadayag sa Ginoo ang iyang plano, ang gugma ni Joseph ug ang iyang kinaiya gipadayag na. Kay maugid kana si Joseph. Matthew chapter 1 verse 19. Joseph, to whom she was engaged, she was a righteous man,
and did not want to disgrace her publicly. You see? Dili gusto ni Joseph nga mapaulawan si Maria sa kadaghan ng tao. Unsay gihimo niya? So he decided to break the engagement quietly. Quietly. Sa hilom lang. Gusto niya nga i-break ang ilang engagement. But that's the time the angel of the Lord came in and gistoryan niya si Joseph. Okay? Gistoryan niya si Joseph. Brothers and sisters in the Lord, ako ang lang tambag no sa matag usa. Kanya to ang amahan normal gid nga naay kasuko kay tao lang man gid. Kitang tanan na magid kasuko. Kung disiplinahon ang mga anak sa amahan, it's normal. Because kinsa may laing mo disiplina kanato. Amen? Wala laing mo disiplina. Mas dili maayong paminawon kung anong ubang tao mo yung disiplina nimo. Amen? Unless gawas na lang igsoon kung ikaw mismo naa ka ni anak nga puder, do dili nimo siya ginatawag nato nga kanang biological father gyud, pero gi-consider nimo siya nga amahan, kung naa ka sa iyang puder, of course, kinahanglan yo ka mo pailalom gyud sa iyang pagdisiplina. And always remember, ang mga amahan, mahigugmaon gyud na ang amahan. Amen? Mahigugmaon gyud ang amahan. Mga anak, mautan ako, naabot ba sa punto sa inyong kinabuhi nga nakaingon mo nga, nganong kani pa man akong nahimong papa? Literally speaking. Naabot ba sa punto? Nga nakaingon mo nga, nganong kani pa man ako ang papa? And some of them, musulti pa man na, nganong ikaw pa man ang akong nahimong amahan? I-compare dayon, may pa ang ubang tao. Mga batanon, mga anak, dili siya maayo nga panag-ingnan. God choose a father for the family. Kung kinsa ang amahan nga gihatag kanimo, mao kanay gipili sa Dios para nga mahimo nimong amahan. Amen. Amen. Mga asawa, naabot mo ba sa punto nga nakaingon mo nga nganong ikaw pa man akong nabana? So, maingon pa gud, wa jud kay ayo kang tawhana ka. Wa jud kay ayo kang tawhana ka. May balingag gid kag utok, mana bitaw. Dapat pag masulti ba. Pero una-una na to igsoon, mga asawa, una-unaon kung kinsay gihatag sa Dios kaninyo, mao na gitagana sa Dios alang kaninyo. Amen? Mao na gitagana sa Dios alang. Normal man nga naay mga misunderstanding. It's normal. It's normal, sa tinuod lang. Kani si Pastor Meheka, kabalo man gini siya, kay veterans naman gid kayo ni. Normal, Pastor, no? Na mga misunderstanding, even mga pastors, na mga misunderstanding. Why? Because we are just human. Tao lang po kami. Tao lang po tayo. Nagkakamali. Amen? Nagkakamali. Walay perpekto na itong tanan diri igsoon. But always remember, ayaw ginyog wala sa inyong huna-una, sa itong huna-una mga igsoon, nga ang amahan, mahigugmaon yun. Sama nga ang atong Dios na higugmangan hikanato igsoon. Hallelujah. Before God's divine revelation, Joseph didn't have any vengeance or bitterness in his heart. Wala gyud kanang kasuko gyud sa iyang kasing-kasing. Where in fact, ihagan yung giatiman gyud si Jesus pag-ayo. Amen? Giatiman gyud niyog maayo si Jesus. Joseph was a kind man who must have truly loved Mary. Gihigugma gid niya si Mary. And even Jesus, ihagang gihugugma. Did you remember si Jesus, nga nawala si Jesus? Tuwa si Jesus sa templo? Dingala si Joseph ug si Mary nga, ngano wala man si Jesus diri sa atong panimalay? Motong ni travel sila, milakaw sila, mato sila templo, gipangita nila si Jesus. Kay nag-uol silang duha. Dito nakita nila nga si Jesus atoa dito. Kokibildo, nakigistorya, kokabildo, naminaw. No? Gipangita nila si Jesus. Ang ubang tao pa to, mingon, bahala ka dihang pataa ka, di bitaw taka anak. Pero Joseph, tungod kay mahigugmaon siya, ihaging ipakita kung unsa gid ang iyang gugma. Nganhi usab ka nato igsoon, ang Dios gipakita niya kung unsa nga to ang iyang gugma nganhi kanato. How many times nga gidisiplina ta sa Dios? Many times.
But still, the loving kindness of God, gipakita niya kanato o gipasinati niya nganhi kanato. Amen ba? What kind of father God chooses for the family? Secondly, father is caring. Caring ba gyud ang atong mga amahan? Ang mga anak wala lang nagsultig amin lagi. Joseph's character is also revealed in how he cared for and impacted the life of Jesus. Nagkaroon og impact sa life ni Jesus ang kinabuhi ni Joseph. Where in fact, daghang nakatunan si Jesus kang Joseph. Si Joseph was a carpenter. Okay? Carpenter. Lahi man gud ang carpenter sa una. Not about wood, but about stone. Mao na sa una. Mga bato. Mga bato. Kay sa una, wala pa man kaayo ng kahoy. Karo sa una, grabe, ang stone. Halos ang ilaha. Carpenter siya. Manang nakatunan si Jesus. Ngadto kang Joseph. Ang gipakita po ni Joseph, ang pagkaamahan ngadto kaniya. Giamuma gid niya. Matthew chapter 1 verse 24. This is during the time nga sa diin ang anghel nakigistorya kang Joseph. Di ba? Quietly i-break up na niya ang engagement, pero ang angel nakigistorya kang Joseph. And then pagkahuman morning gihimo ni Joseph. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. Mingo siya, okay. Mao ni ang gisulti sa Ginoo, iyang gidala si Mary as his wife. You know what? Grabe ang pag-atiman. Kaya nga naman, pwede raman, ang mga tao dito manggod, pwede ra kain nila nga kutyaon si Mary. Pwede ra kain nila nga kutyaon si Joseph. Pero tungod kay si Joseph, mistik siya sa gustong mahitabo sa Dios sa kinabuhi ni Jesus o gamit ang ilahang kinabuhi usab, then iyahang giatiman. Giatiman o giamuman niya si Mary. Isip og si Jesus nga naapa sa tiyan ni Mary. Si Mary isip isang iyahang asawa og si Jesus isip nga mahimugso o muluwas sa katawhan. He protected him from the hatred of Herod and eventually taught him the trade of carpentry. You know what? Sa panahon ba nga si Herod, nakabalo siya, kay dili siya gusto nga adunay laing hari nga mo arise. Kay gusto ni Herod nga siya lay mahimong hari. Gisugo niya ang mga magi nga pangitaon ug adtuon kung asa dapit. Ug sultihan kay ang tumong ato ni Herod, kay gusto niyang patyon. Actually, si Jesus. Kaya di siya gusto nga naay laing hari nga mo arise. Kaya gusto niya nga siya lang. Pero, the angel of the Lord, again, miadto, og iyahang gipasidanan si Joseph. Muna nga, ang nahitabo igsoon, Matthew chapter 2 verses 14, 21 to 23 mauni. So he got up, paghuman nga nakikistorya ang anghel kaniya in a dream, so he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. Kinasuko naman si Herod, kaya ang mga magi, wa naman ibalik. Tulo ka wise man, wa na nibalik kang Herod. Niuli silang dali sariling dapit. Pagkabalo ni Herod, suko kay siya. Pero nawarningan na daan si Joseph. Moto, he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. Miadto, where he stayed until the death of Herod. Muna nga pagkahuman, pagkabalo ni Herod niya na mimando dayon siya, nga ang mga batang lalaki nga nag-edad 2 anyos pababa, pamatyon. Kasi Jesus that time, pasok siya sa edad nga gustong ipapatay ni Herod. Moto nga misibat sila, padto sila og Egypt. Motong na-spare ang life ni Jesus. Well, that's the plan of God. Plano na gina siya sa Ginoo, using the life of Mary and the life of Joseph. Nga giatiman nila si Jesus. So he got up, verse 21, took the child and his mother and went to the land of Israel. Kanini balik na, pag human dito sa Egypt, nagstorya na po ng anghel, nibalik sila, pabalikon sila sa Israel. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Nadlok si Jesus, si Joseph, nga mubalik dito sa Israel. Unsay gihimo, nagdetour siya, having been warned in a dream again, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. Mo na miingon nga si Jesus nga Nazareth nun,
because He lived in Nazareth. Okay? He lived in Nazareth. Grabe, no? Ang pag-atiman ni Joseph, no? Kang Jesus. In their journey, grabe. Kay pwede ra po jud kaayo ni Joseph nga dili himuon sa tinuod lang. Katong gipapatay ni Herod ang mga 2 anyos pababa, pwede ra kayo niyang himuon. But because he loved Jesus, he loved his wife Mary, and he cared for them. Si Joseph yang giatiman, mao nang gipakita gid niya, giamuma gid niya pag-ayo si Jesus ug ang iyang asawa. Hallelujah. Mga amahan, nindot gyud nga amumahon gyud ang mga anak ug ang mga asawa. Amen mga amahan. Alam murag so di kuan lagi nyong amen lagi mga amahan. Amumahon atimanon. Today, please listen to this. Today, we are living in a days where we see men who are prepared to abandon their role and responsibility as father toward their children and as husband to their wife. Daghan karon, kaya nilang himuon nga i-abandon ang ilang responsibilidad isip amahan ngadto sa ilahang anak. Daghan. Because our days are evil, the increase of wickedness naagid kigsoon. Mao nang daghan kaayo. Kisay kaluluoy? Of course, ang kaluluoy ang mga bata. Ang mga mama and tao na himong inatay, inahan og tatay. Why? Tungod kay gi-abandon man, gibiyaan o gitalikdan ang ilang responsibility as father. That's why this is my challenge for all the fathers who are here and to those who are watching with us. Let us not have this kind of attitude and mindset to abandon our role and responsibility as father toward our children and an husband toward our wife. Amen ba mga amahan? Gikinahanglan nga timanon o gikinahanglan nga himuon ang mga responsibilidad isip mga amahan. Men are opting out of the father role because of its cost. Say kapoy, say kuan kayo. Costly kayo. Igsoon sa tinuod lang kung magpamilya, tambag na mo nis mga batanon. Tambag po na mo nis mga batanon. Kung mo decide na gani mo nga magkaroon mo og pamilya, huna-una sa gyud ninyo pag-ayos makadaghan. Naagid ninyo maayos pag makadaghan. Okay? Kung dili pa kaya sa imong kaugalingon o nimo nga mobarog sa usa ka responsibilidad, ayaw sa gyud paghimo og lakang nga mag-abot sa panahon nga magmahay ra gyud ta. Nasa huli ang pagsisisi. Amen? That's why mga young people, please always stick to the plans of God sa inyong kinabuhi. Amen? Ayaw pagdali. Ingnan mga batanon ragot, ingnan imong kaubang batanon, ayaw pagdali. Ayaw pagdali. Hulata ang tama nga panahon. Kay nga naman, whether you like it or not, dili lalim ang responsibilidad sa usa ka ginikanan. Amen ba? Dili lalim ang responsibility sa usa ka amahan, sa usa ka inahan. That's why ayaw sa gyud pagdali. Hulata ang tama nga panahon nga sa diin makita nimo sa imong kaugalingon nga kaya na nimo nga mubarog, kaya na nimong himuon ang responsibilidad isip usa ka ginikanan. Amen? Kung ikaw usa ka amahan nga lisod kayo ka para kanimo ang paghigugma ayo sa pagminyo. Kung ikaw usa ka amahan nga lisod kayo kanimo ang pag-apmuma o pag-atiman ayo sa pagminyo. Amen? Ayo sa gyud pagminyo. Useless lang ang imong pagminyo nya dinhi mo himuon ang imong responsibilidad. Amingon pastor, naaman ko'y mga katabang. Ayaw na lang pagminyo. Amen? Naaman ko'y katabang, naaman ko'y masugo para mo atiman sa kuwang anak. Ayaw na lang. Unsa pay pulos sa imong pagkaamahan kung imong isalig tanan sa imong katabang. Unsay pulos sa imong pagkaginikanan kung imong isalig tanan sa imong maid or unsa pa din sa naol na ay maid. Sa tinuod lang.
That's why mauna igsoon, ayaw sa mo pagdali, una-una sa gyud sa makadaghan. Amen? Naa sa gyud sa makadaghan. You know what? Today, grabe na ang increase of pregnancy. Nagkababa na gyud ang edad karon igsoon. Muna, young people, mabinantayon gyud kanunay. Watch out sa tinuod lang. Kay dili lalim ang mahimong. Kaya na ba nimo mga batanon? Pag once nga mo sulod ka sa usa ka responsibility, ang pangutana, kaya na ba nimo mo sakripisyo? Kaya na ba nimo isakripisyo nga instead ang para nimo para sa imong pamilya? Kaya na nimo isakripisyo? Kaya na ba nimo isakripisyo nga instead ang imuhang gustong kaunon ihatag na lang nimo sa imuhang anak, sa imong pamilya? There are a lot of things to be considered nga musulod sa usa ka responsibility. Amen? Mao na tambagin na kung dili mo maminaw, mirisi ninyo. Greek word, mirisi. Greek word, mirisi. Napaisa ka Greek word, tagam. You know what? Sa responsibility, dili lalim o na igsoon, barugan gyud pag-ayo. 1 Timothy chapter 5 verse 8, paminaw. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, imuhang pamilya, has denied the faith, and take note, mas worse pa, and is worse than an unbeliever. Mas sobra pa, mas dili pa maayo, mas dautan pa, kaysa unbeliever. Kung dili nimo tagaan og pag-atiman, pag-ayo ang imong pamilya. Mga amahan, kung dili tagaan, pag-atiman, pag-ayo ang usa ka panimalay, masubra ka pa sa unbeliever. Amen? Sobra ka pa sa unbeliever. You are claiming to be a believer, pero ang imong buhat igsoon og imong kasing-kasing unbeliever kaayo igsoon. You are only unbeliever in your mouth or in your words, but in your action and deep inside in your heart, you are unbeliever. Asa naman ang pag-atiman din na? Asa naman ang ginatawag nato nga Father is caring? Ang amahan, maatimanon, kabalo mo atiman. That's why, brothers and sisters in the Lord, this wonderful morning, it is a challenge for all of us. Let us not deny the faith. Pinaagi sa pag-abandon sa tong responsibility. What kind of father God chooses for the family? Thirdly, and this is the last, father is a man of faith and courage. Just like Joseph, he was a man of faith and he was a man of courage. Matthew 1:19-24, because Joseph, her husband, was faithful to the law. Nakita nato kung usa ka matinud-anon si Joseph, and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Grabe ang iyang pagtuo. Grabe po ang courage ni Joseph during this time. Kaya nga naman, kaya kayo, wata ka balo, waman silent man ang Biblia nga nagsulti nga grabing istorya nga nadawat nila sa ubang tao, gikan sa ubang tao. Pero si Joseph, iyang gibarugan ang iyahang responsibility. Bisan pag-unsa siguro mga istorya ang iyang nadunggan gikan sa ubang tao, unsa nga mga panambagon ang iyang naangkon, gibarugan gud niya kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao na nga mga amahan, godly fathers, kinahanglan nga barugan nato kung unsa gyud ang atong responsibility, barugan nato ang gisulti sa pulong sa Dios. Unang giingon niya sa Ephesians, husband, love your wives. Igugmaon ang mga asawa. And fathers, do not provoke your children. Ayaw pasok ang imuhang anak. Mao ni mga amahan pod, mao po niya ang dapat natong bantayan. Magbutang pud ta og pagkontrol sa tong kaugalingon. Kay biblical po ba nga ayaw pasok ang imuhang anak. Napoy mga amahan pod nga sobra ra pod kaayo. Nabay mong papa diri ron? Ngayang people, ingay mong papayaw, pag sobray pa. Pero I'm sure, brothers and sisters in the Lord,
Kita nga mga kaanakan sa Ginoo, nakabalota kung sa atong responsibilidad. Just like Joseph, he was a man of faith and a man of courage. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid. Courageous enough si Joseph. Take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. Of course, pagkita karon sa mga tao nga daladala ni Joseph si Mary nga buntis, don't you think nga mga tao nga nakakita sa ila wala daghang istorya? Daghan. Nga engaged pa man lang sila, wa pa man na according to the law 12 months pa dapat Kaya ron diha gyud makita kung putli ba gyud ang usa ka babayi. Pero si Joseph, gider ni Joseph, nga si Mary gidala silang panimalay. Pero take note, walay nahitabo sa ila hantod nga wala na anak si Jesus. Walay nahitabo sa ila. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga si Jesus, mahimo gyud siya nga ginatawag nga tinuod gyud nga na conceive siya pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary went home as his wife. Gidalagin niya. Grabe ang faith o grabe ang courage. Two things nga makita nato diri nga bersikulo. First, Joseph was willing to listen to what the angel was actually saying to him. Willing kayo nga maminaw. Mga amahan, willing kita nga maminaw sa Ginoo. Amen. Maminaw kung sa gisulti sa pulong sa Dios. Kung sa manggaling ang mga responsibilidad atong pagahimuon ug maminaw ta sama ni Joseph. Ikaduha, Joseph obviously was familiar with the prophetic scriptures concerning the coming of Jesus. Familiar si Joseph. That's why he obeyed God. Gituman niya ang gisulti sa Dios pinaagi sa anghel. That's why, fathers, kinahanglan usab nga kita mahimong matinumanon sa pulong sa Ginoo. Amen? If it is the right time to give discipline to our children, do it in accordance sa pagdisiplina diha sa Biblia. Let us do it sa pagdisiplina. Listen carefully. Ezekiel chapter 18 verse 9 says, the just shall live by faith. Ang matarong nagpuyo diha sa pagtuo. Mao na gihimo ni Joseph. Habakkuk chapter 2 verse 4 says, the just shall live by faith. The same word. Ang mga matarong nagpuyo diha sa pagtuo. Romans chapter 1 verse 17 says, the just shall live by faith. The same word. Galatians chapter 3 verse 11 says, the just shall live by faith. And Hebrews chapter 10 verse 38, the same word. Ang mga matarong nagpuyo diha sa pagtuo. Mao nang mga katawhan sa Ginoo. Fathers, nga mga matarong, Dios nun nga mga amahan, kinahanglan nga mopuyo kita diha sa pagtuo. Amen? Dili sayon ang responsibility as a father. Kinahanglan yun nga taason yun nato o kinahanglan nga patubuo nato tong pagtuo diha sa tuang buhi nga Dios. We are looking into the good future of our family. Nagalantaw tag maayong future sa tuang family. And thank the Lord because salamat sa Ginoo kay nahimot ang Kristohanon. Salamat sa Ginoo kay nakabaluta nga once we trust the Lord, once kasaligan nato ang Ginoo sa future uban natong pagpaningkamot, makasigurado kita nga aduna good future ang ato ang family. Amen ba? Adunay maayong kaugmaon. That's why this is my challenge for all the fathers who are here today and to those who are watching with us. Let us continue to keep the faith. Nga kanabitang pagtuo nga nagatubo diha sa Ginoo. Amen? Nagatubo diha sa tong buhi nga Dios. And let us have always courage sa tuang kinabuhi. Courage. Let us not be afraid. Amen? Dili ta mahadlok. Grabe ang pagsakripisyo sa mga amahan sa tinuod lang. Amen ba? Grabe ang pagsakripisyo. Ang kahago, dili mabayaran. Para kay kinsa? Para sa pamilya. Amen?
Para sa pamilya. That's why it is good and it is right to honor our fathers. Amen. Right to honor our fathers. Hallelujah. Joseph was able to live by faith because he was grounded in the Word of God. Grounded siya sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. As to end this message, this wonderful morning, Father's Day is a day set aside to honor our fathers. Tama? Set aside siya para i-honor ang mga amahan. But my challenge to the fathers, challenge na ako sa mga amahan, is to honor our family. Amen? Amen mga amahan. To honor our family by being the kind of father and husband God has ordained you to be. Maayong amahan o maayong nga bana ngadto sa pamilya o sa panimalay nga sa diin ikaw gitawag sa Ginoo. Brothers and sisters in the Lord, especially to our fathers, what kind of a father God chooses for the family? Father is loving, Father is caring, Father is a man of faith and courage. Happy Father's Day to all fathers this wonderful morning. And praise the Lord. Salamat. Salamat sa mga amahan nga aniya karon nga gibarugan gyud nila ang ilang responsibility o responsibilidad isip mga amahan. Amen. Hallelujah. Na-appreciate ba sa mga anak ang responsibility sa mga amahan? Na-appreciate ba sa mga bana, sa mga asawang responsibility sa bana? And praise the Lord, salamat kaayo sa mga bana nga nagkugi gyud para lang gyud nga matagan og maayong kaugmaon ang panimalay uban sa tabang sa Ginoo ug uban ang pagpaningkamot diya sa tuong buhi nga Dios. That's why once again, happy Father's Day to all fathers and praying that dili ta mapulan sa paghigugma sa toang pamilya, dili ta mapulan sa pag-atiman sa toang pamilya, dili ta mawad-an og pagtuo og kaisog diha sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Amen. And salamat sa Dios niini nga takna sa kabuntagon. Let us bow down our heads and let us look to God in prayer. Lord God, thank you for this wonderful morning. Salamat kay Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong pabor. Salamat Lord sa pulong nga sa diin Lord nagatag pagdasig kanamo Ginoo. Nga do we are not perfect as a father, O God, still Lord ang gugma anaa gihapon Lord nga ginapakita sa pamilya. Ang pag-atiman o ang ginatawag Ginoo nga a man of faith and a man of courage gipakita gyud sa amahan Ginoo ngadto sa pamilya. Thank you Lord for the life of our fathers who are here today and to those who are watching with us. Thank you Lord that you will continue O God to guide us. Grant us wisdom. And thank you, Lord, sa imong pagahimon sa matag usa ka kinabuhi. Lord, thank you for this wonderful time together. Give us, Lord, a good day today, Ginoo, as we honor all the fathers. And salamat kayo, Ginoo, sa family o sa pamilya nga imuhang Ginoo, the gift of family, Lord, nga imong gihatag Ginoo sa matag usa. Father, we honor you. We glorify your name, O God. And thank you, Lord, that you are our loving Father who really care for us, O God. Thank you, Lord, nga wala gid nimo kami gipasagdan Ginoo. Wala gid nga kami nimo Ginoo gibiyaan, Lord, gi-abandon, O God, because that is who you are. Our loving Father, our loving God, nga gipakita gyud nga ni kanamo, gipasinati gyud, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. We honor you, Lord, and we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before ko mo go down and before mo anhi ang para mo challenge atong offering, this Sunday is third Sunday of the month of June and Mission Sunday, right? Na Mission Sunday do Celebration Father's Day Mission Sunday. Ako man kong na-observe last month murag gamay-gamay gid na to ang mission offering last month. And just want to inform you that ang atong ginasuportaran karon nga church which is ang panganan ang pastora nabuntis siya, but sad to say, ang iyahang anak karon is namatay. Sa sulod pa lang sa tiyan, and ang information is something like na kuan siya na overdue ang baby, nahutdan pog tubig sa sulod. That's why
kuan siya, I don't know, giyon sa gihimo sa doktor para mo gawas ang baby. Kay sa sulod pa lang daan, namatay siya. And that's why mga igsoon, may I challenge everyone nga, di na to kalimtan ang ato ang mission offering, mission pledge na to every third Sunday of the month of, every month. Third Sunday raman na, once a month raman ta naga-challenge of mission offering. And kato mga mission pledges na to, remember Ginoo ba ta nagsaad ato mga igsoon, dako kay kahimuan ni ato ang ginahatag nga mission sa tinuod lang. And we are helping we are helping those anak sa Ginoo. We are helping people through our offering. We are helping our missionaries nga ginapadala nato. We are helping a church. That's why I just want to challenge you. Naghatag lang jud kog emphasis sa pag-challenge gyud sa atong offering. Karon paghatag nato sa atong offering, kaning sa tunga mo ni atong mission offering. So that's why kung ang inyo karon giapil na ninyo sa inyong tithes and offering kay nakaputang man na din okay ra kaayo. Wala problema kay nakabutang man na sa record. Pero kung wala nakabutang sa tithes sa sobre ang inyong offering para sa mission, pwede ra kanyo i-drop off diri sa tunga ang inyong mission offering. Okay? So salamat kayo sa makanunayon nga pagsuporta sa ato ang mission offering para sa ato ang magbubuhat nga ginasuportaran kayo ron. This wonderful time may I call the in charge nga mo challenge ka nato sa ato ang tithes and offering. Good morning, everyone. So my part this morning is to receive what belongs to the Lord. You can drop your tithes and offering in this basket as we sing the song Muhatag sa Kalipay. Let us pray. Our most and graciously and loving Father, Lord, we come before you with hearts filled with gratitude. We offer this gift as a symbol of our thanksgiving for all the blessings you have given to us. May this offering be used to spread love, kindness, and compassion throughout our community and beyond. Bless and multiply these offerings that they may bring forth abundance and joy. We thank you for your guidance and presence in our lives. Amen. Good morning, Ula Foursquare Gospel Church. Allow me to read our announcement for today. For our ministerial staff for the next Sunday, UFM Sunday, June 23, 2024. Song leader will be Sister Jackie. Opening prayer, Brother Jerry. Word of God, Brother Jill Chris. Offertory will be Brother J. Chris. And our closing prayer will be Brother Romeo Daro. And of course, our Sunday service will be every 9 a.m. And our prayer meeting will be every Saturday at 4 p.m. at physical service. And reminders to all the UFY that we'll be having our practice or at 1 p.m. here at Ula Foursquare Gospel Church. And also for the FCM Camp, that will be on June 27 to 29, 2024 at SPBTS. And also for the UFY Camp will be on July 1 to 4, 2024 at BRC Village. And also to our volleyball clinic this June 19 to 21, 2024 at Ula Gymnasium. There will be a registration fee for 300 pesos and the in-charge person will be Miss Amor. And also our prayer and fasting will be on June 29, 2024 at 9:30 a.m. And the in-charge department will be the UFW department. And that's all for our announcement for today. Thank you and God bless. Salamat kayo.
Once again, just approach me some more about our volleyball clinic. I-approach lang niyo si Mama Moore para sa tuang volleyball clinic. And today, actually, kapila na namo ni nakalimtan, but because of mga schedules karon, we would like to recognize the new leadership of the worship team, at the same time the UFY department. So in the case of UFY department, since Grace mao na karon ang ato ang division UFY president, si Grace, that's why there is somebody nga gikinahanglan nga mo replace sa iyaha. Pero na sila arrangement nga kaning somebody mo replace sa iyaha, gitawag siya og internal president. Kumbaga dire mo siya mo padagan tanan o cascade tanan sa mga information coming from the division. Okay? So that's why this wonderful morning, let us acknowledge and welcome the internal president of the UFY department, no other than Shekinah Bless Malmis. Dali kay. And of course, ato ang tawagon si Grace, nga moanhi po dinhi. In the case of the worship team, since ang ato pong worship team president before is Grace, siya po ang ato ang worship team president before, and since naana po siya responsibility sa division, that's why the worship team department nag-elect sila og bag-ong president sa worship team, and that's why this wonderful morning let us welcome the new president of the UFGC worship team, no other than Gifty Red Panilag. This is now, actually, katuntan ning retreat, himoon ang turnover because of nahitabo nga that time ang papa ni Red mao'y paghaya gid ba. So that's why wala to nahatagan og pagtagad dito tungod kay wala man si Ate Red nakauban gyud. So that's why mao ni karon ang ato ang new, of course, president sa matag department UFY, internal president si Ikay. Of course, badi-badi gihapon sila ni Ate niya Grace kay sa division man si Ate Grace. And of course, sa UFGC worship team president is no other than Red Panila. Salamat sa Ginoo for their lives. And si Red, of course, mukuha na gyud siya. Function kay karon officially gi-turn over naman gyud sa iya karon ang responsibility. Actually si Ikay nag-function na gyud siya, but karon lang gyud nakuan na turn over lang gyud ang official. But starting today, you can now do your job, duties and responsibility as UFY internal president and as UFGC worship team president. And si Grace, of course, let us support her tungod kay siya ang ato ang division president sa UFY diri sa Myrtle. So, tabangan gyud nato siya kanunay na mga event. Let us support her, tabangan gyud nato kanunay. And thank the Lord for their lives. Sibog mo diri, murag layo ra kaayo mo sa tinan. Namoy kuan, namoy bikil, nganong layo ra man kaayo mo lagi sa tinuod lang. Of course, with the approval and of the council at the same time with the consent of our UFY worship team director, Brother Jill Chris Calapi. Salamat kayo. So, makalihok na gyud karon. So this wonderful time, let us come to the Lord in prayer as we offer their lives to the Lord, no, sa ilahang responsibility po diya sa tuang buhay nga Dios. Pwede ba extend niyo itong inyong kamot and let us pray for them. Lord God, thank you for choosing a leader, O God, nga sa diin, Lord, na ay willing, Ginoo, nga midawat sa responsibility. And thank you, Lord, nga dili sayo nang ilang responsibility, Aman, apan naa ka nga maggiya kanila. Thank you, Lord, for the life of Grace, nga for pila ka tuig, Lord, na himo siyang UFY president, at the same time, worship team president, O God. Salamat kayo sa iyang leadership. And karon, Lord, na himo siya nga president sa division. Continue, Lord, to guide her. Continue, Lord, to help her, O God. Thank you, Lord God, sa kaalam nga langit nun, nga imong ihatag kaniya. And bless also, Lord, si Red, Lord,
as our new president Ginoo sa worship team. Panalangin ni usab Ginoo siya sa iyahang Ginoo nga leadership, sa iyahang nga mga plano Ginoo. Salamat Lord sa imong giya usab. Salamat sa imong pagpanalangin. And si Ikay usab Lord, salamat Ginoo as our internal president of the UFY department. Salamat Lord sa iyang kasing-kasing usab nga badinawaton. Kini nga mga kabatanunan Lord, panalangini. Salamat Lord sa kabisi sa ilahang nga life Lord because of their studies, of their works, O God. Salamat nga naa sila Ginoo nga padayon Ginoo nga nagapamuhat para sa imong kahimayaan. I pray Lord for your guidance and wisdom, good health, and I pray Lord that whatever may be their plans sa decision making, O God, it will be in accordance to your will. And salamat kay Ginoo sa imong pagkahimuon. Dalaygon ikaw diya sa walay katapusan. This wonderful time Lord, we entrust to you and we commit to you their lives. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Congratulations sa inyo ha. So, okay. So salamat kayo, pwede na mo nga makanaog. So officially, naana sila karon makahimo silang responsibility. Okay? So this wonderful time, I request everyone, napa ba yung event after? Napa? So di sa daw manguli after closing prayer, can I prepare mga kabatanunan para sa Father's Day celebration. May I request everyone to please rise up for our closing song. Ako nga ito ang song leader. And then after this, closing prayer by Jerica. Amen, yes. Let's close this with a closing song. Sing the song, Deep Cries Out. Deep Cries Out. We're falling into deeper waters, falling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. Deep cries out to, deep cries out to, we cry out to Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, we cry out to Jesus. Hallelujah, Lord. Let us pray. Heavenly Father, as we come to the end of this sacred time together, we are filled with gratitude for blessings you have bestowed upon us today. Thank you for your presence in our midst, for the words of encouragement and wisdom we have received. As we prepare to leave this place, we ask for your continued guidance and protection. May the lessons we have learned today inspire us to live out our faith with courage and compassion. Please help us. We lift up to you all those who are in need of your healing touch, comfort, and peace. May your love surround them and bring them hope in their time of trouble. Bless our community, our families, and our friends. Help us to be instruments of your peace and love wherever we go. In your holy name we pray. We will fear no evil. We trust in the Lord with our hearts and in your joy. We will dwell forever. Y'all ready to go, Columbia? Let's go. Though the night may seem weary, So may I request everyone to please settle down as we are going to have our Father's Day celebration right now. no joy is coming. Yes, joy is coming. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. If you know that joy is here tonight, let's raise it again. We will not be shaken. Hey, sing, we will not be moved.
1-0.